Kita po screen O2, ay O3. Yes po, sir. Yes po, sir. Yung sinusulat po. Kita? Yes po, sir. Yes, please. Okay po. So, start tayo ngayon sa ating discussion sa ating Norton's Theorem. So, Norton's Theorem, it states that any two terminals of a network can be replaced by an equivalent current source and equivalent parallel resistance. So, itong ating current source dito will be our ISC or short circuit current. Same lang din po, parallel resistance sila ni Thevenin's theorem. So, kay Norton lang, nakaparallel yung ating ISC and yung ating RN. Pero dito, kay Norton, sinisiris natin yung ating VTH, yung ating RTH or ZTH, and then yung ating RN. ISC, so kay Thevenin, naka-open yung circuit. Kaya ano naman, kay Norton naman po is naka-short circuit. So, ano ibig sabihin pagka naka-short circuit? Ibig sabihin, meron pa din current na nagpo-flow dun sa ating branch, ng ating loop. So, yun yung ating magiging ISC. So, here are the steps to be followed in Norton's theorem. So, meron dito na halos same din nung kay Thevenin's theorem. So, number 1, remove the load resistance, RL. So, same to nung kay Thevenin, and put a short circuit across the terminals. So, dito, sa halip na VTH yung ating ilalagay na naka-open circuit, dito, isu-short circuit natin yung ating load side. So, sa halip na VTH, ang ilalagay natin is yung current flowing, which is yung ating Norton current or yung short circuit current. So, step number 2 natin, find the short circuit current ISC or IN. So, dun sa ating Thevenin's theorem, ang hinahanap natin is yung I flowing through the first loop para makuha natin yung current flowing through the middle branch. So, dito naman, ang hahanapin natin is C, ISC or C, IN. So, dito, kaya natin inuna yung ating mga Kirchhoff, yung ating mga mesh, para ma-apply nyo sa mga following theorems. So, dito pwede kayo mag-KCL, pwede kayo mag-mesh, para mahanap nyo yung ating ISC or yung ating IN. So, third step, find the resistance Rn as seen from points A and B by replacing the voltage sources and current sources by internal resistances. So, same sila nung kay Thevenin, same na same. So, hanapin lang natin dito yung Rn natin sa halip na RTH, pero dito, ganun pa din. Aalisin pa rin natin yung ating mga voltage sources. So, ang matitira lang po is yung mga resistor, capacitor, and yung mga inductor. So, step number 4, replace the network by a current source, IN, in parallel. Kay step 4, yung ating Norton equivalent circuit. So, ito yun. Yan. Yung meron na tayong IN, meron na tayong RN, and i-attach ulit natin yung ating RL na inalis sa step number 1. So, ito lang yung ating step na circuit. So, diba sa step 2, hinanap si IN, so attach mo lang dito sa ato na nakaparallel na ating RL, i-attach lang din natin in parallel doon sa ating IN and RL. So, here's the last step. Find the current through Rn by current division rule.
So, paano ba hanapin yung current natin dun sa tingin dito sa diagram. So, nandito si IL. So, ang magiging source ng current is yung ating IN. So, how to find IL is source, IN, times, kung natatandaan nyo pa yung palatandaan dati sa circuits 1, yung hindi dinaanan, which is RN, over hindi dinaanan plus dinaanan. Ano? Nagets pa po ba yun? Yes po, sir. So dito, ulitin ko lang, sa pagkuha ng current na nandito sa branch na to, so it would be equal to the source na papasok doon sa node na pinanggalingan ng current na hahanapin, then equals sa source times yung hindi dinaanan na resistor or element over here. So kung N, L. So yan yung dinaanan lang ni current IL. So let's try to solve this sample problem sa ating DC or sa ating circuits. So for the given circuit in the figure, find the Norton equivalent between points A and B. So si Norton equivalent is yung ating step number 4. So dito, i-redraw lang natin yung ating network. Pagkahanap natin kay ISC or IN. So step number 1 daw po. So same sila nung kay Thevenin, aalisin yung ating RL. So remove natin yung RL. Replace daw natin ng ISC. So redraw natin yung ating circuit. We have here our 10 volt, then 1 ohm, another 1 ohm. Sit na naka-open, i-short natin ngayon yan. So dito, buo pa din yung wire na naka-short. So dito, lalagay natin si ISC or yung ating IN. So it should be 10 volt, 1 ohm, and 1 ohm. So step number 2 is to find the short circuit current. So, paano natin hanapin si short circuit current? We can use mesh. So, natin dito? Lagyan natin ng mesh loop I1 and mesh loop I2. So, kung mapapansin nyo dito by inspection, our mesh current I2 would be equal to our short circuit current or yung ating Norton current. So, apply tayo dito ng mesh. So, 10 volts minus since nasa loop 1 tayo at loop 1, matik naka-negative ay 1. Times sa mga element na dinaanan, we have 1 plus 1. And then, yung ating neighboring na mesh, which is yung 1 ay 2. So, lalagay ko pa rin si 1 kahit 1 pa rin dyan para makita nyo na tinimes natin yung resistor sa ating neighboring mesh. So, this would be equal to 0. So, 2 ay 1 minus I2 is equal to 10. This would be our equation number 1. Nasundan pa po? Yes po. Yes po. Okay. Okay po. So, proceed tayo sa ating loop number 2. So, kay loop 2, wala tayong voltage source. So, since na kay loop 2 tayo, lagay lang ulit natin yung mga elements na dinaanan, which is 1 plus 1 plus yung ating neighboring mesh, which is yung 1 ay 1.
equal to 0. So, arrange lang natin dito. So, makakuha tayo dito ng I1 is equal to 2I2. So, ito, pwede na natin gamitin sa equation 1 to substitute I1 that is equal to 2I2 para mahanap na agad natin yung ating current I2 which is also equal to our short circuit current. So, to solve for I2, substitute equation 2 to equation number 1. So we have 2 times 2I2 minus I2 is equal to 10. So 3I2 is equal to 10. So ang ating I2 is equal to 10 over 3 amperes. So our I2 is 10 over 3 amperes equal din to sa ating short circuit current. So meron na tayong ISC. So we now proceed to step number 3, which is to find our Rn. To find Rn, sabi, aalisin natin yung mga voltage sources, papalitan ng mga internal resistances. So what do we mean by that? Ititira lang natin yung mga resistor na naka-attach doon sa same branch ng ating voltage. So dito, meron lang tayong 1, meron 1 din sa middle, and meron ding 1 dito. So dito, si Rn. So kung mapapansin nyo, pwede nating i-apply ulit dito Sir, nagpuputol-putol po kayo. yung series parallel natin. So si Rn daw, so dito nakapa Hello? Check ko lang saan tayo nakakonect. Ayan, testing natin to. Ito po, nagpuputol-putol pa din. Okay na po, sir. Hello? Okay po. So, try natin po. Pakisabihan na lang ulit ako ha if ever man po na magputol-putol ulit yung ating audio. So, dito po sa ating step number 3, hanapin natin yung ating Rn. So, by simplification ng ating network, so mapapansin nyo dito na parallel si 1 and si 1 ohm. So, we have here 1 parallel to 1 plus isi-series ngayon si 1 ohm to find our Rn. So, our Rn would be equal to 1 parallel kay 1 plus 1. Rn natin po ay equal kay 1.5 po, sir. Okay, that's correct. So 1.5 ohm. So name po. Ano pong surname? Mendoza po, sir. Okay. So meron na tayong ISC or IN, meron na din tayong RN. So ano nang gagawin natin? So proceed na tayo kay step number 4. Step number 4, ito na yung pinapahanap sa ating problem. So sabi, connect lang natin in parallel yung ating ISC, yung ating RN, and also our RN or R.
So dito, meron tayong ISC, meron tayong RN, meron tayong RN. So yung ISC natin will be equal to 10 over 3 ampere. Yung RN natin is equal to 1.5 ohms. And yung R2 natin or RL natin is equal to 2 ohms. So this would be our final answer. So nagets po ba yun? Yes po, sir. Any question po? Yes po. Sir, ask ko lang po, saan po na po yung 2 ohms po? Saan po nakuha yung 2 ohms? So, dun sa, sabi sa ating step number 4 po, so replace the network by current source IN in parallel with resistance RN. So, dito, kung makikita nyo po, yung ating, ito yung ating IN, ipaparallel po natin siya sa ating RN, tapos i-attach din po natin in parallel po yung ating ni-remove sa step number 1 na RL. So, yung magsisilbi po nating RL dyan is yung nandito sa branch na to. So, sabi dyan sa step 1, remove the load resistance RL. So, dito po sa ating problem, ang ating RL po dito is yung 2 ohms. Since ang sabi po dyan is find the Norton equivalent between points A and B. So, ito po si points A and B. So, attach lang ulit natin siya dun sa step number 4 na nakaparallel po kay ISC and kay RN. Okay, thank you po. Okay po. Any question po? Question, clarification? Wala na po, O3? Wala na po, sir. Okay po. So we now proceed to our sample problem naman kay AC. So sabi dito sa ating sample problem, for the circuit shown below, determine the current flowing in the inductive branch by using Norton's theorem. So just like our sample problem sa Thevenin, kung nare-recall pa, diba doon mayroong sabi capacitive branch. So yung capacitive branch doon, damay din yung resistor since nasa iisang branch sila. And iisang current yung nagfo-flow sa kanila. So, ang pinapahanap po dito, current flowing in the inductive branch. So, itong buong branch na to, yung ating magsisilbing RN or ZL since nasa AC na tayo. So, this would be our ZL. Let's start to solve this one. Okay. So, sample problem 1 kay AC, step number 1. Remove natin yung ating ZL. Papalitan daw po ng short circuit current. So, redraw lang natin yung ating figure without the RL. So, dito naka-short circuit current, ISC. You have here 2 ohms, 20 volts, 3 ohms, and 10 volts. So dito, by analyzing our circuit, diba sabi sa step 2, hanapin daw po natin si ISC. Find the ISC. So pag hinanap natin sa ISC, pwede tayong mag-inspect dito sa ating circuit. So maalin naman kung anong preferred yung gamitin. So dito lang, since meron tayong voltage source dito, so pwede tayong mag-assume that the current moves away from the positive terminal of our voltage source. So dito, pwede tayong mag-assume na ang ating current I1 flows upward. So dito, pakanan, itong ating I1. So dito sa ating pangatlong branch, so meron din tayo ditong voltage source. So assume ulit na yung current flows
um, away from the positive terminal of the voltage source. So dito upward din, then pakaliwa siya dito sa ating. So this should be our I2. So by inspection, pwede nating masabi na si current entering I1 and I2 is equal to current leaving, which is yung our ISC. So dito pa lang, meron na tayong pwedeng makuhang value ni ISC. So by applying naman yung sa ohms law natin na I is equals to V over R sa lahat ng dinaanan ni I1, so tingin tayo dito. So lagay lang natin dito na I is equals to V over R. So tingin tayo kay I1, so ang dinaanan niya is pataas, so 20, positive 20 volts over yung dinaanan na resistor, which is 2 ohms. So tingin tayo kay I2, positive 10 over 3 is equal to our ISC. So our ISC would now be equal to 40 over 3 or 13.3333 ampere. So nagets po ba yung part na yun? Yes po, sir. Okay. So proceed tayo ngayon sa ating step number 3. So okay, step number 3, hanapin natin si Rn. So dito, redraw lang natin yung mga resistors without the voltage sources. So dito, nandito si Rn. So we have here the 3 ohms and 2 ohms. So dito, basically, yung ating Rn will be equal to the parallel of 2 ohms and 3 ohms. So ating Rn, dito na ako. So ating Rn is equal to 6 over 5 or 1.2 ohms. So we now have our ISC and our Rn. We can now proceed to our step number 4, which is yung ating equivalent circuit. So step number 4, attach natin yung ating ISC na nakaparallel kay Rn, na nakaparallel ulit kay load, ZL. So ito ating ISC, ito yung ating ZN, and ito naman yung ating ZL. Sorry, ito ay ZN. Since naka-AC tayo. So ang value na ang ating ISC is 40 over 3. Value ng ating ZN is 6 over 5. And value ng ating ZL, ito lang ulit yun, yung ating remove kanina na 1.5 and J ng 2.95. Oh, so ito na yung ating step number 4. Pero ang pinapahanap ulit sa atin is yung current flowing through our inductive branch. So we can now proceed to our step number 5, which is to find our IL. So to find IL again, so nandito yung ating IL, diga. Yeah. So to find our IL, ay sorry, dito yung ating IL. Yeah. So to find our IL, gamitin lang natin yung current division rule. Pasok si ISC. Tapos hindi dinaanan, alin ulit yung hindi dinaanan? Yung ating ZN. Yung ating ZN over hindi dinaanan plus yung dadaanan na load. So input lang natin yung ating ISC is 40 over 3 times yung ating ZN na 1.2 over 1.2 plus yung ating ZL na 1.5 plus J 2.95. Therefore, our IL would be equal to, can someone answer po? Yes po.
.001 9. bar angle negative 47 Yung buong ano po? Yung buong decimal. 4.000933783 Bar angle. negative 47.53355.889 amperes. 53 amperes. Okay po. Surname po? Ilagan po. So, our IL is 4.00009 bar angle negative 47.5336 degree amperes. This is now our final answer. So, nakuha po ba ng everyone yun? Yes po. Yes po, sir. Yes po, sir. Any questions, clarifications, or any concerns po? Baka may gustong itanong? Ang tanong na po ang gustong magtanong kung may hindi man po na iintindihan sa part ng ating easy sample problem number 1. Wala po, na-gets po. O3, okay na po. Okay na po, sir. Okay. So, proceed tayo kay easy sample problem number 2. Easy sample problem number 2, sabi dyan, use Norton's theorem to determine the magnitude of the PD. Again, PD, potential difference. Potential difference ay equal lang din kay voltage. So, use Norton's theorem to determine the magnitude of the PD across the 1 ohm resistance of the network shown in below. So, ito, yung ating hahanapan na voltage drop or PD. So, ito na yung ating magiging ZL na 1 ohm. So, let's try to solve this one. So, proceed tayo kay step number 1. Ganun lang ulit yung process natin. Step number 1, remove natin si ZL. So, redraw lang natin yung ating figure. Then dito, naka-short na yung ating 1. Negative J2. 4 ohms. 4 ohms ulit and 10 volts. So, we can now proceed to our step number 2. Step number 2, hanapin natin yung ating ISC. So, any idea po kung paano natin mahanap si ISC? B over R ka po. Paano po nangyari na V over R lang po? Kasi, tama naman na V over R. Can you please elaborate po bakit magiging V over R lang po yung ating equation for our ISC? Ang lagi ko po kasi inaano po ay yung sa ohms, po, yung basic po na B is equal to I at yun po sa ohms law. Okay. So, tama naman yan. Na ISC will be equal to 10 over 4. But then, we need... Ito na dito yung charge. But then, we need to understand paano nga ba naging equal yung ISC kay 10 volt over 4 ohm.
So, ganito yung nangyari dyan. Ano? So, kung i-inspect natin yung ating circuit, meron tayong nakaparallel na 4 ohms, negative J2, and may isa pang wire na naka-short na equal naman to kay 0 ohm. So, kung ipaparallel natin yung tatlo, so yung let's say we have Z, we have 4 nakaparallel kay negative J2 na nakaparallel kay 0 would also be equal to 0 ohm. So therefore, yung ating naging circuit lang dito would be yung ating 4 ohm, yung ating 10 volt, and yung ating naging short circuit. Since naging 0 lang yung ating simplification ng tatlong branches. Nagets po? Yes po, sir. Okay. So, dito, yung ating ISC is equal to 10 over 4 or 2.5 ampere. So, ano pong name ng sumagot? Spirito po. Okay. So, meron na tayo ngayong ating ISC. So, proceed tayo ngayon kay ating step number 3. Hanapin daw po yung ating ZN. So, para mahanap yung ZN, redraw lang natin yung ating circuit without the voltage sources. ZN. So, we have here tatlong nakaparallel na 4, 4, and negative J2. So, yung ZN natin would be equal to 4, parallel kay 4, parallel kay negative J2. So, ano pong value ng ating ZN? Bipolar po ba? Yung naka-rectangular po. 1 minus J po. Okay, that's correct. So, 1 minus J. Oh, surname po. Malto po. Okay. So, our Zn is equal to 1 minus J ohm. So, we can now proceed to our step number 4, which is to rewrite our or redraw our equivalent or Norton equivalent circuit. So, Norton equivalent circuit. So, nakaparallel, again, si ISC, si Zn, and yung ating load, which is si 1 ohm. Tapos ito yung ating Zn na 1 minus J, and yung ating ISC, which is equal to 2.5 ampere. So, ito lang yung ating step number 4. For step number 5, hanapin natin si IL. So, paano hanapin si IL? Yung source na papasok, which is 2.5, times yung hindi dinaanan, which is 1 minus J, over hindi dinaanan, may A plus dinaanan, which is yung ating 1 ohm. So, our IL would be equal to 1.58113883 bar angle ng negative 18.43494882 degree ampere. So, kahit pala hindi ko muna i-rewrite ito ng 4 decimal places. Since ang hinahanap po sa atin is yung voltage drop or voltage or PD across our 1 ohm resistor. So, to find the PD across 1 ohm is, that would be equal to, di ba, yung ohms natin is equals to V over R. So, yung V natin kay 1 ohm would be equal to our IL times yung ating R. Since si IL yung flowing through our 1 ohm resistor. So, basically, since 1 ohm lang yan, yung ating voltage kay 1 ohm resistor would be equal also to our IL, which is 1.5811 bar angle ng negative 18.4349 degree volts.
Did you get the same answer? Yes po, sir. So any questions po or concerns, clarifications? Yes po. Sir, tanong ko lang po, paano po nakuha sa calc yung 1 minus 3 ohms po sa Z sub N po? Okay. So dito pwede nating, wait, let me get my calc. Okay, Sir Marcus. So dito, try nyo try dito. Yung pagsasolve lang ng ating parallel dito na 4 inverse plus 4 inverse plus negative J2 inverse tapos yung final answer i-inverse nyo ulit. Lumabas po ba? Yes po. Okay na po. Na-solve po na lumabas yung 1 minus J. Yes po, sir. Okay po. So any question po? Sir, yun doon naman po sa step 2, yung sa Z po, paano nga po, ba't niya po nagka-zero doon? Bakit po nagka-zero doon? Since po, di ba ang sa ISC po natin is naka-short lang naman tong branch na to. So meron pa din tayo ditong wire. Ano? Meron tayong wire pero wala tayong resistor or element doon or any capacitor or inductor. So meron pa din siyang matutusin. Meron siyang naka-zero po. Okay po. Thank you po. Okay. Pero pagka in-input nyo pa rin naman yan sa calculus, naka-inverse 4, si negative J2 and 0 ohm pa din yung lalabas. So how about the others po? Any question? Wala na po tayong concerns? O3? Wala na po, sir. Okay. So tapos na tayo kay Thevenin and Norton. So wag malilito ha sa process ni Thevenin and Norton. So dito aralin nyo lang talaga yung steps to be followed in solving our Thevenin's and Norton's theorem. So tandaan kay Thevenin, naka-series si VTH and RTH and yung RL. Kay Norton, naka-parallel. Pero in terms ng sa halip na VTH, naka-ISC naman si Norton. So voltage kay Thevenin, Norton is naka-current. So after Thevenin and Norton, the last network analysis would be the superposition theorem. So wait lang pala. Kunin ko na yung kanto kay Sir Marcus. Okay, so superposition theorem. So the superposition theorem, the strategy used in the superposition theorem is to eliminate
all but one voltage source within a network at a time. So kung natatandaan nyo pa sa inyong circuits 1, si superposition, ino-off muna yung ibang sources and yung isa muna yung pinapagana. Let's say we have two voltage sources. So i-off muna natin yung isa pero ganun pa din yung internal resistances niya, nandun pa din. And mahayaan natin na yung isang voltage source yung nag-a-act alone sa ating buong circuit. So the superposition theorem is very important in circuit analysis. So it is used in converting any circuit into its Norton equivalent or Thevenin equivalent. So dito kay superposition theorem, magkakaroon tayo dito ng superimposing. So ano nga ba sir yung superimposing? So kay superimposing po, doon lang isa siyang diagram na pinapakita natin yung kung yung flow ba ng mga current is iisa or nasa opposing sila. So later on sa ating mga sample problems, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ginagamit yung pagsusuperimpose. So consider dito. So dito naman sa steps to be followed in superposition theorem. So ito naman kasi talaga is nakadepende sa number of sources na meron tayo sa ating given problem. So ito magva-vary pa to sa kung ilan man yung naka-indicate na voltage sources na meron tayo sa ating superposition theorem. So kay superposition theorem naman, gamit na gamit dito yung ating current division rule. So kaya na-introduce na din siya dun sa ating Norton, yung ating current division rule, kaya sinunod ko din tong superposition theorem. So dito gamit na gamit yun sa pagkuha pa lang ng ating mga branch current. So let's try to solve or mag-solve tayo ng ating AC sample problem number 1. Para sa sample problem number 2, medyo familiar na kayo dun sa magiging flow ng ating pagsasolve ng superposition. So AC sources of 100 volt and internal resistance 25 ohms and 50 bar angle 90 volt and internal resistance 10 ohm are connected in parallel across a 20 ohm load. So determine using the superposition theorem the current in the 20 ohm load. So pinapahanap daw sa atin is yung current flowing through this resistor. So dito mag-assign tayo ng so ang magiging step 1 natin dyan is when 100 volt source acts alone. So diba sabi dun sa principle ng superposition theorem, isa-isa muna yung ginagamit dito na source. So dito, let's say, si 100 volt source muna yung gumagana. So redraw natin siya without the 50 bar angle 90. So dito, wala si 50 bar angle 90, pero nandyan pa rin naman si 10 ohms. Yan. So dito, since kung i-inspect natin tong circuit natin, meron tayo ditong voltage source na si 100 bar angle 0. So we will assume that the current flows from the positive terminal of this voltage source. So yung ating current dito will flow to the right side. Papasok siya kay node natin. So let's say this is our I1. So since nandito yung source, so let's assume na yung current flows, siya yung the voltage source, siya yung magiging supply natin dito, then ipupush yung mga current
dito sa ating middle branch and sa ating third branch. So magiging current living yung dalawang currents natin dito sa ating circuit. So this is our I2 and this is our I3. So meron na tayo ditong I1, I2, and I3. So by applying our Ohm's law na I is equals to V over R, mahanap natin yung values ng ating mga current. So let's start with current I1. So si I1, meron tayong 100 volt source all over the resistor na 25 ohms. So our I1 would be equal to 60 over 19 ampere. So ito, store nyo kay A. So kay I2, pwede tayong gumamit ng current division rule. Ano? So kay current division rule, yung papasok na current which is yung ating I1. So magiging 60 over 19 times sa hindi dinaanan which is yung ating 10 ohms over hindi dinaanan plus yung dinaanan ni I2. So our I2, yes po. Sir, paano po nakuha yung 60 over 19 po sa 100 over 25? Ay, sorry. Dito pa pala sa ano, nakaparallel pa pala yung ating 20 plus 20 and 10 ohms. So dito meron pa tayong 25 meron pa tayo ditong 25, then nakaparallel pa si 20 and 10 ohms. So 20 inverse plus 10 inverse, answer inverse plus 25, tapos yun ang i-over sa 100. Nakuha po. Nakuha po, sir. Okay po. Yung nagtanong po, nakuha din po ba yung 60 over 19? Apo. Okay po. Yes po. Sorry, nakalimutan nating i-parallel yung ating resistors. So dito, 60 over 19 times 10 over 10 plus 20 would be equal to 20 over 19 ampere. So ito, store nyo naman siya kay B. So we have I3. So si I3 ganun din. Tingin ulit tayo sa ating circuit. So yung current na papasok, so si I1 pa din, times yung hindi niya dinaanan, which is 20, over hindi dinaanan, plus yung kanyang dinaanan. So our I3 would now be equal to 40 over 19 ampere. So ito, store nyo na rin ito kay C. Nasundan po ba yung currents I1, I2, I3? Yes po, sir. Any question po? So far, none. Okay po. So, we can now proceed to our step number 2. So, si step number 2 naman, syempre, kung si step 1 is a 100 volt source acts alone, yung ating step 2 dyan is si 50 bar angle 90 naman yung nag-act alone. So, acts alone. So, redraw lang ulit natin yung ating diagram without the 100 volt source. So, dito tayong 25, tayo ditong 20, then buhay na si 50 bar angle 90, so dito si 10,
Yan. 10 ohms, 50 bar angle 90, then 20 ohms, then C 25 ohms. So yung process natin dito is walang pinagkaiba dun sa ating step number 1. So dito, tingin ulit tayo. So dito, assume natin na yung current flows from the positive terminal of the voltage source. So yung ating flow dito is pakaliwa. Tapos siya yung magpupush doon. So dito, pakaliwa din, and ito is C pababa. Yan. So let's say we have here I4, I5, and our I6. So, meron na tayong I4, I5, I6. Same process with our step number 1. Hanapin ulit natin yung ating value ng current. So, I4. So, kay I4, tingin ulit dito kay I4, we have positive 50 bar angle 90 all over ng 10. Tapos, simplify ulit natin to, nakaparallel si 25 and si 20. Ano po yung magiging sagot natin kay I4? J over 19 po. Ano po? Yung nakaano na, polar. $45 over 19 bar angle 90 po. 45 over 19. Apo. Bar angle 90. 45 over 19 bar angle 90 ampere. So, name po. Ilagan po. So, yan. Meron na tayong I4. So, store nyo na rin ito kay saan na tayong letter? Letter D na. Store the letter D. So, I5 naman tayo. Tingin tayo kay I5. Same lang ng process kanina. So, yung papasok, which is yung ating I4. So, this would be 45 over 19 bar angle 90 times ngayon sa ating hindi pa dadaanan ni I5, which is yung 25 over hindi dadaanan plus dadaanan. So, our I5 would now be equal to Sir, ano po? 25 over 90 bar angle 90. 25 over 19 bar angle 90. Tama po. Tama po ba akong dinig? 25 over 19 bar angle 90. Yes po. Okay. Surname po. So, start to kay letter E. Reyes po. Reyes. Reyes. Reyes po, Reyes. Reyes. Okay. So, meron na tayo ngayong I5. Let's proceed to our I6. Okay, I6, same ulit ng source. 45 over 19 bar angle 90 times yung kay I6 na hindi dinaanan. So, 20 naman over, same sila ng denominator, 20 plus 25. So, our I6 will now be equal to 20 over 19 po. Bar angle 90. 20 over 19 bar angle 90 degrees ampere. Surname po. Surname po nung sumagot. Yung parehas ng sumagot. Yung babae at saka yung lalaki. Pagkaliwagan po. Yan yung isa. Malto po. Okay. So, meron na tayong I1 to I6. So, nakuha din po ba yung same answer, everyone?
Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. Yes po, sir. Okay. So, next slide tayo. So, dito na mangyayari yung superimposing. So, dito hindi naman required, pero papakita ko lang kung paano. So, superimposing, write lang, or redraw lang natin yung ating diagram. Isipin nyo lang magkakakonekta yan. So, mayroon na tayong diagram. So, di ba dun sa ating step 1, si I1 daw po, nagpo-flow siya pa kanan. So, ito si ating I1. Tapos si I3 flows din sa pakananan. I3. Si I2 flows downward. So, I2. Sa step number 2, si I6 flows pakaliwa. And then, yung isa, si I5 flows pababa. Si I4 flows pa kaliwa. So, dito makikita natin na yung currents is hindi sila pare-parehas. So, dito kay I1 and I6, opposing sila. So, ang ang mangyayari dyan is I1 minus I6. So, kahit magkabaligtad naman yan, so, ibig sabihin lang, kung alin yung mas lamang, ibig sabihin yun yung direction ng ating current. So, dito naman kay I2 and I5, since parehas siya ng flow, so that would be I2 plus I5. So, yan yung magiging current dito sa ating branch. So, yan yung hinahanap sa ating problem. So, dito naman sa ating third branch, since opposing din siya, mangyayari dyan is I4 or I3 minus I4. So, kahit magkabaligtad dyan, okay lang. So, since sa problem natin, ang hinahanap daw po is yung current flowing sa ating 20 ohm resistor. So, ang kakailangan natin dyan is si I2 plus I5. So, I20 ohm is equal to I2 plus I5. So, si I2, in-store nyo siya kay letter B. Si I5 ay in-store nyo siya kay letter E. So, alpha B plus alpha E will be equal to 1.685032694 bar angle ng 51.34019175 degree ampere. So, any question po? For decimal places, 1.685 bar angle ng 51.3402. Any question? Yes po. Sir, pwede pong pabalik do sa last slide kanina po. May titingnan lang po. Okay po. Thank you po, sir. Ayos na po. Bilis naman. Okay, yeah. So, any question po, O3? Sir, yung superimposing nga po ay optional lang po namin kapag nasa test na po, no? Or sa exam. Po. Yes po. Okay po. So, kung may iba kayong way ng pagsosolve, kung paano nyo makukuha dyan yung mismong I2, pero kailangan kong makita dyan sa inyong solution yung mismong process ng superposition, which is yung ino-off yung ibang sources. Okay na po? Wala na pong question? Wala na po, sir. Okay po. Proceed tayo sa next sample problem number 2. So, dyan sa ating sample problem number 2, wala naman siya pinakaiba dun sa ating sample problem number 1. So, dito, minimize na lang natin yung ating mga
hahanapin na currents. So sabi dyan, use the superposition theorem to obtain the current flowing in the 4 plus J3 ohm impedance. So nasan si 4 plus J3? Nasa middle branch. So yan ulit yung ating hahanapan ng current. So step number 1, si 30 bar into 45 degree volt acts along. So redraw lang natin yung ating figure. J10, ito yung 4 ohms, ito yung J3, ito yung 4 ohms, and 30 variable 45 volt. So same lang nung kanina, tingnan natin yung voltage source. So dito assume na siya yung nagpo-push dun sa current para mag-flow. So dito pababa. And dito, hindi naman na natin kailangan ng I3 since yung ating hinahanap lang naman is si I2. Si I2 and yung mamayang current na hahanapin natin sa middle branch when 30 bar angle negative 45 naman yung naka-on. So let's say this is I1 and this is I2. So our I1 would be equal to 30 bar angle 45 over ng 4. Then simplify natin tong branch 2 and branch 3 natin plus 4 plus J3 na nakaparallel po kay negative J10. So ano po yung ating I1? Ano po I1 natin? Sir, 4.22. In, ano ba? Naka-polar or rectangular? Naka-rectangular na po, sir. Yung naka-polar po natin. 2.946 2.946 103.96 bar angle angle 40.667 6860. Okay, that's correct. Ito yung ating I1. Store nyo to kay letter A since gagamitin siya natin kay current division rule. Surname po? Villas po. Ano po? Villas po. Yes. Okay. So, meron na tayo ngayong I1. So, makuha na natin si I2 by current division rule. So, insert natin si I1, 2.9461. Kompleto ha, 40.667. 6 times yung ating hindi dinaanan ni I2, so negative J10 over hindi dinaanan plus yung ating impedance na 4 plus J3. So our I2 will be equal to 3.65 po. Apo, 3.65 419 419 1529
1529 bar angle. Bar angle 10.9228. 0472 po. Okay po, that's correct. Degree ampere po. So ito, store nyo kay letter B. Surname po. Rosales Dawen po. Rosales. Okay. So meron tayong I2. So kahit hanggang dito na lang ang hanapin natin, ano? Since kasi hindi na natin kakailanganin yung ating I3. So proceed tayo sa ating step number 2. Hindi na kasya dito. Wait lang. So kay step number 2, C30 bar angle negative 45 naman daw po yung naka-on. So redraw ulit natin. So, meron tayo dito ulit source. So, dito, assume natin ito si I3. So, pupush niya ulit yung mga current. So, pataas na to. So, this would be our I4. So, let's get our I3. So, 30 bar angle negative 45 all over negative J10 plus yung 4 plus J3. Simplify natin yung 4 plus J3 na nakaparallel kay 4. So our I3 would be equal to 3.122 po. 3.122 14 2611 bar angle 31.4788 4788 4994 degree. Okay. So that's correct answer. Store to letter C. Surname po. Flores po. Store to C. So, magagamit na ulit natin ito sa current division rule natin for our I4. So, si-supply ulit natin na 3.122 31.4788 times yung hindi dinaanan ni I4, which is yung 4, over hindi dinaanan plus yung dinaanan na impedance na 4 plus J3. So our I4 is now equal to 1.4616676611 bar angle ng 10.92280472 degree ampere. So ito, store nyo kay letter D. So by superimposing ulit, ma-inspect natin na si I2 is nagpo-flow pababa. So si I2 flow pababa, then si I4 dito sa ating step 2, nagpo-flow naman siya pa taas. So dito, mangyayari dyan yung current natin kay 4 plus J3 is equal to I2 minus I4. So ang ating final answer would be 2.195 14917 bar angle ng 10.92280472 degree ampere. So dito naman sa solution, pwede nyo kahit ano na lang, kahit na diretso na lang na ganito na final answer. Kung nahabaan na kayo.
Since dito sa ating circuit network talagang matrabaho, mahaba yung mga solution. Titingnan ko na lang yung process ng inyong pag-solve. So, ito yung ating final answer. So, in 4 decimal places, it will be 0.1925. So, kailangan ko lang talaga is yung kompleto, yung kompleto na final answer bago ikat sa 4 decimal places. So, nakuha po ba yung correct answer? Same po ba? Yes po, sir. How about the others po? Yes po, sir. Yes po, sir. So, yung yung mga hindi na-emit yung nagsusutin po ba? Or baka hindi na intindihan, pwede pong ulitin ng isa. Any question on 3, concerns, clarifications? O3, wala na pong question? Wala na po, sir. Sure po? Kasi hanggang dito Wala na na lang po, po sir. yung ating discussion. So, yung isang sample problem dyan or yung exercise is nasa sa inyo na kung sasagutan nyo or hindi. So, hindi ko naman siya nare-require na ipasa next meeting. So, wala na pong concern. Sure po naintindihan? Yes po, sir. Okay po. So, hanggang dito na lang muna yung ating discussion. Then, next meeting, start na tayo ng ating balanced three-phase. Balance and balanced three-phase. So, if no more Salamat. question po, thank you for today, O3, and I appreciated your time po for attending our makeup class. Yes po. Yes po, Engineer Villas. May meet po bukas, sir. May meet po bukas, May sir. meet po bukas.